Welcome back po mga katusok. Pagkatapos natin mag-dive ng San Narciso, Quezon ay bumalik uli tayo dito sa Calawag, Quezon. At ang inyong mapapanood ngayon ay ang huling 2 gabing pantutusok ko dito sa aming barangay. Eto na nga, unang lubog pa lang natin, may nagpakita na kagad. Tusok kang barakaka. Mukhang maganda ang buena mano natin ngayon. Humigit kumulang nasa 30 pesos na yan mga katusok. Pero mukhang mas maganda itong pangalawang natusok ko. Bukod sa malaki na yung butas, ay malalim pa kaya malaki din yung isda na nakatira. Nasa ano na yan mga katusok, nasa mahigit 50 pesos na yan. Eto maganda rin. Tusok ang malapad na balangnin. Nagulat pa yung butete. Akala siguro siya yung tutusukin. Akala naman niya mahilig ako sa mabibilog. Mahilig kaya ako sa malalapad na balangnin. O ayan, nasa 10 piso na. Eto mas malapad. Tusok kang samaral ka. Eto yung samaral na madalas nakatago sa mga batuhan. At dahil sa lapad na taglay niya, nasa 30 pesos na yan. Eto pa, tusok kang manitis ka. Nasa 6 na piso na rin ang magiging benta niyan. Eto mas mahaba at mas malaki. Balangitan pero hindi natin huhulihin yan. Dito tayo sa Sigapo, hindi pa rin. Tusok ang barakaka. Dito nga pala sa lugar namin ay baraka ang tawag dyan. At ang baraka na yan, nagkakahalaga na ng nasa 20 pesos. Eto naman natusok natin ay isang bukawin. Medyo nakatago nga lang kapag ganitong panahon kasi na maraming mga damo-damo o mga kulapo sa lugar. Nakatago ang karamihan sa mga isda. Oh, no. Kaya kailangan masipag kang sumilip. Kasi kung tamad kang sumilip, konti lang ang matutusok mo. O ayan, bukawin ulit yung natusok natin. Nagkakahalaga ng kulang-kulang 10 piso yan. Pero kapag binili nyo na sa palengke yan, aba, baka hindi lang triple ang presyo niyan. O ayan, bukawin na naman. Mahigit 12 pesos naman yung magiging benta natin yan. Tapos ito ay napakasarap nitong inihaw mga katusok. Sahang ang tawag namin dyan. Eto, nakadungo na naman. Tusok kang bukawin ka. At mukhang mas malapad itong natusok kong bukawin. Nasa 200 grams mahigit na ito mga katusok. Pero ito ang mas maganda, mahal-mahal ang presyo. Tusok kang pusit ka. Ayan, pusit ang tawag namin dyan. Sa Marinduque naman ang tawag dyan ay panos. May 200 grams na yan kaya nasa 50 pesos na ang benta niyan. At eto, may nakasilip na namang gwapo. Tusok kang barakaka. May 200 grams na to mahigit kaya aabot na ng nasa 30 pesos ang benta niyan. Eto pa mga katusok ko. Baraka ulit ito, hindi lang natin mapansin mabuti kasi kakulay nung pinagtataguan niya. Nasa 12 pesos na magiging benta natin dyan. Eto kaya, ano ang laman? Madalas kasi may lamang isda yan eh. Tingnan natin ha. Hop, dahan. Ay, putete. Sayang hindi pa naging isda na mamahalin para natusok sana natin. Eto na lang ang tusukin natin, baka kabenta pa. Tusok kang hinog ka. Marami talagang hinog sa lugar na ito. Eto baraka, tusok kang baraka ka, nakalabas na siya. Bihira tayo makakita ng ganitong baraka na hindi nakatago sa batuhan. Nasa 15 pesos na magiging benta niyan. Uy, danggit. Tusok kang danggit ka. Kapag malalapad nga pala ang ganyang mga danggit, may bebenta natin yan ng 100 ang kilo. Pero kapag kayong medyo maliliit, ipinapang-ulam at pang-bislad na lang natin yun. Pero dahil sa madalas ang pag-ulan, hindi tayo kumukuha ng mga maliliit katulad niyan. Pas muna, dito tayo sa danggit. Yun! Huwag kang gagalaw. Tusok kang danggit ka. Dito lang tayo sa mga pambenta muna. Hindi muna tayo kukuha ng mga pambislad kasi masisira lang. Eto pa, may hinog na nakatago dun sa gilid kaya medyo umikot ako. At yun! Hahanapan natin ng magandang pwesto. Kailangan talaga maganda yung timing ng pagtusok. Tulad nitong pusit na ito. May lapsa na yan, hinabol-habol ko. Ayaw niyang natatapatan ng liwanag kaya tinusok ko habang madilim pa. Hoy, nakakita tayo ng alatan. Nagkakahalaga na ng nasa 10 piso yan kaya huhulihin na natin dahil kwarta na yan. Tapos dito may nakita akong madilaw. Ayun! Balangnin, tusok kang balangnin ka. Hindi natin paliligtasin yung mga malalapad na pwede na nating ibenta. Eto, 2 danggit.
na magkahiwalay. Hindi muna natin tutusukin yan. Iintayin natin na magdikit sila. Pero dahil kinapos ako ng hininga, ayan, umibabaw ko at nang magkadikit na, tusok kang mga danggit ka. Ayos! Nadalawa natin kasi kung tinusok natin na nag-iisa, tatakas yung isa, sayang naman, di ba? Pero kapag yung mga ganito na walang kasama, tusukin na yung danggit na yan. Meron kasi talagang ganyan na walang partner. Tulad nito, wala ding partner. Nag-iisa rin sa buhay, kaya tusok kang danggit ka. Ganyan talaga ang buhay. Hindi lahat ay may partner. Pero yung iba, kahit wala, maligaya na sila na nag-iisa. Isda lang ang tinutukoy ko ha. At eto na yung mga nahuli natin sa ating first dive. Mamaya, ipapakita ko na yung kasunod na dive natin. Mamayang gabi na rin yun. Eto yung mga huli namin, no? Ang tinusok lang natin yung mga pwedeng pambenta. Yan. Tapos nagkuha tayo ng konting pang-ulam. Yung mga maliliit pa, pwede rin pambislad pero hindi na natin kinuha. Eto yung mga naging benta namin ni Ariel. Medyo konti lang yan, 513 pero okay na rin na pambigas. Yan, may nakabenta pa tayong konting balatan kaya kulang-kulang 600. Dahil brown out nga pala mga katusok ay dito ako matutulog sa kubo at dito sa duyan. At para makatulog ako ng maayos at hindi ako masinagan ng liwanag ng araw, nilagyan ko ng kumot doon sa may parting gilid. Para masarap yung pagkatulog at makabawi at mamayang gabi ay yun na yung huling dive natin dito sa aming barangay sa Calauag, Quezon. Pero mamayang gabi, pag dive natin, hindi na natin kasama si Ariel. Kasama na lang natin si Katusok Edwin. At eto na nga, hindi ako nananaginip niyan ha. Eto na yung gabi na dadive tayo ng huling dive natin dito. Kaming dalawa lang ni Katusok Edwin ang magkasama. At syempre, dahil naubos na namin yung gasolina o krudo na ginamit kahapon, mangungutang muna kami dito sa tindahan. Babayaran naman namin yan bukas pagka naibenta na yung mga huli namin. Ayan, shoutout sa may-ari ng tindahan kay Ate Nelia at kay Kuya Jun Balubar. Ayan, dito kami nangungutang ng krudo na ginagamit namin ni Katusok Edwin. Itong 1 litro ay kasya na sa amin balikan mula doon sa spot na aming pinupuntahan. Hindi naman kalayuan yung aming pinupuntahan. Umigit kumulang nasa 30 minutes lang yung nagiging biyahe namin dito sa bangka ni Katusok Edwin. At dahil ito na yung huling dive natin dito, shoutout po sa lahat ng taga Pangahoy at taga dito sa Buhangin tsaka sa mga karatig barangay na mga kapwa katusok din natin. Ayan, dumive na si Katusok Edwin. Ayan, nandito na tayo sa spot mga katusok. Time check natin. Hatid sa atin ng bagong customized na napakagandang yapak na gawa ni Vem. O, ika. Oras natin 9:34. At doon sa gustong magpagawa ng maganda at malapad na yapak, PM lang kayo kay Katusok Vem Richa. Eto na yung ating huling dive dito sa aming barangay. Sana makatusok tayo ng maganda talaga to. Lapu-lapong, medyo maliit-liit pa pero bebenta na to ng nasa 15 pesos mga katusok. At kung hindi ako nagkakamali, ang lapu-lapo na ito ay tinatawag nilang pantayanin. Kapag ka nahuli ng buhay ay naibebenta ng mas mahal. Pero dahil pantutusok ang ating adventure, tinusok na lang natin. Eto, nasa 10 piso siguro magiging benta niyan. Oh, ano ba ang nasa isip nyo? Balatan yan mga katusok. Kaya tayo may dalang lagayan para sa mga balatan at alimasag na nahuhuli natin. Eto, danggit. Tusok kang danggit ka. Malapad-lapad na rin yung danggit na yan kaya nasa 100 pesos na ang per kilo niyan. Pero dito, nakakita tayo ng mas maraming danggit at mas malalapat na isda. Ayun o. Kaya lang nasa loob ng baklad, huwag nating pakikialaman yan. Pinaghirapan ng iba yan. Paghirap tayo ng sarili natin kasi masarap kumain ng pinaghirapan mo at hindi pinaghirapan ng iba. O ayan, danggit uli yung natusok natin at dito nakakita tayo ng alimasag na. Ayun o. Plano niyang tusukin yung daladala niya. Sana all. Pero ito hindi natin tutusukin. Malaking alimasag. Kapag benenta natin, nasa 30 pesos na magiging benta niyan. Pero ipang uulam natin yan mga katusok. Medyo madalang kasi ang labas ng alimasag ngayon.
ngayon, kaya pangulam na lang natin yung isang perasong yan. Eto, medyo malaki na, pero pangulam din yan. Hindi rin kasi yan nabebenta ng mahal. Isang mangutkot. Yan, ang hilig kasing mangutkot niyan eh. Uy, danggit, pambenta. Tusok kang danggit ka. At dahil malapad, ay nasa 100 pesos ang per kilo niyan. Mga 10 piso benta niyan. Eto, nasa 10 piso rin ang pwedeng maging benta natin. Isang kanuping o bukawin. Yun, nakakita tayong malaki-laki. Tusok kang malaki ka. Eto namang natusok natin ay isang buwanghang. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung marble grouper. Pero kung tawagin dito sa amin ay buhanghang. Baka magkamali kayo ng dinig ha. Hindi buwanghang, buhanghang. Eto, nakatusok ulit tayo ng baraka. Nasa 15 pesos ang pwedeng maging benta natin dyan. Pansin nyo ba mga katusok? Hindi naman sobrang hirap ang pamamana o pantutusok, pero minsan hindi rin ganun kadali, lalo na kapag kayong medyo masama ang panahon o kaya naman ay napakadalang ng labas ng isda. Talagang kailangan mong magtiyaga na sumisid ng sumisid at manilip ng manilip para makapangtusok ka at makapangbenta. Ayan, manitis o kung tawagin dito sa lugar na ay soyong nakawala pa. Yun. Tusok kang yanggutan ka. Yanggutan ang tawag namin dyan dito sa aming lugar. Eto pa, tusok kang danggit ka. Malapad na to. Siguro mahigit 10 piso na yung magiging benta ng ganyan. Kasi mahigit 100 grams na. Eto, may nakatago na hinog. Hinog o hilaw? Hinog na kasi madilaw. Pero dito sa amin, yan ay tinatawag na balangnin. Nasanay lang kasi tayo ng hinog sa Marinduque. Yan, yanggutan na naman yung natusok natin. Eto, nakatago. Ano kayang isda to? Sige, labas na. Dito ka na magwala sa labas. Mukhang malaki to mga katusok. Yun, baraka ulit. At eto pa, tusok kang bukawin ka. Nasa lusayan. Yung bukawin na natusok natin, lusay ang tawag namin dun sa madamo na yun. Eto, pang ulam. Malaki na yung tingin, nasa 200 grams na, kaya hinuli na rin natin. Kasi yung magagandang klase ay pambenta, pagkatapos yung mga ganito, pang ulam. Eto, pambenta, nasa 10 piso na grouper. Yun. Tusok ang baraka ka. Di natin paliligtasin yan. Hindi mapupulot ang 10 piso sa daan. Diba ang hirap nun? Eto, balangnin ulit mga katusok. Tusok ang balangnin ka. Nakasandal lang dun sa bato, pero hindi naman ganun kalakas yung pana natin. Ay, nakawala na naman. Yun. Masama na yung tama kasi kapag ka natusok na ng isang beses, masama na yung tama niya doon sa nakatusok sa kanya. Ayan, nakatusok na naman tayo ng danggit. Nasa 10 piso na ang magiging benta niyan. Diba? Bawat tinutusok natin may katumbas na halaga. Eto pa, bukawin na nakasuksok sa loob. Kaya kailangan masipag tayong sumilip. Lalo na kapag ganito yung lugar na silipin ang mga isda. Eto pa, ang laking silipin. Ay, isda pala. Tusok kang baraka ka. Eto yung pinakamalaki. Kahit hindi sobrang laki ng mga nahuli, eto yung pinakamalaki sa natusok natin. Nasa 400 grams na yan mga katusok. Siguro mga nasa 60 or 70 pesos na yung magiging benta natin. Eto, nasa 10 piso ang pwedeng maging benta. Pero nang tusukin ko ay walang mabebenta kasi hindi nahuli. Sayang, buhangin ang tinamaan, pero hinabol-habol ko yan. At ayun, nagpapahinga pala doon sa may bato kasi napagod na rin kalalangoy. At bilang panghuli sa ating tutusukin sa gabing ito, isang malapad na palad. Pero sa ibang lugar, kung tawagin nila yan, alam nyo na yon. At bago matapos ang video na to mga katusok, shoutout po kay Ma'am Cheryl Manalo, Edward Lebrero, Wings Katusok Biel, Jojo Buena Obra, Sendo Visara, Sarmak 24, Espinilia, Sagasa Moto, Jan Errol Lalus. Ayan po, shout out po sa inyong lahat mga katusok. At doon po sa hindi makakasama sa shout out na ito ay comment na lang po ulit kayo ng word na shout out para sa susunod po ay makasama ang pangalan nyo sa mga shout out natin. Meron naman tayong konting patimbangin. Tapos nagtara si Papa ng pangulam. Saan na yun?
Yan. Pang ulam. Mga danggit, balawis, saka ano, hinog, tsaka sari-sari, yung mga pang-ulam natin. Yun yung mga pang-ulam namin. Tapos tutulog muna tayo.